Yun. So, ulitin ko, chapter 4. Results and discussion, discuss nyo the coverage, then yan, yung about the SOP, the format ng table natin, naka-bold, italic, ganyan yung guhit, makapal dapat yung upper, gitna, and the last guhit ng table ninyo. Tapos, ang sequence niya lagi, table reading. Okay? So, dito sa table reading na to, nagbe-base tayo dun sa kung anong result ng table ninyo. Second part ninyo is your implication. To, implication. So, bakit? Diba? Bakit ganun yung naging result ng study ninyo. So, you have to discuss here the reason why majority of your respondents, ganito ang naging result dun sa unang tanong. Okay? Then afterwards, yun na. Ito na yung tinatawag nating cross-referencing. So, aligning all your findings based on the different available study sa internet. Okay? So, pwede nyong gamitin yung S-Site. S-Site.ai. Huwag nyo hahayaang si AI ang gumawa ng work na to, ha? Kayo ang maghahanap ng mga studies doon that is in consonance with the findings of your research. So, dapat may introductory, ha? Baka bigla na lang kayong magpakita dyan ng studies. Hindi man lang kayo nag-provide dito ng transition phrases or paragraph. Transition, meaning in connection with the above statement, para makita natin yung connection ng ginagawa nyong study or ginagawa nyong paper ninyo. Okay? Then, lastly, pwede kayong maglagay dyan ng a little bit of implication, or kung ayaw ninyo, you just show all the, the synthesis or the summary of the different literature na you find it in consonance with your findings. So, ganyan lang siya kasimple. Una, table reading. Pangalawa, implication or interpretation. Bakit ito ang mataas among the result? Bakit ito yung pinakamababa among the result? So, automatic, dalawa lang yan, ha? Mababa at mataas. Bakit majority ito ang naging findings? Bakit majority ito ang pinakamababa? Why? Then after answering why, you have to align your findings to different researches abroad. Minimum of 2 to 3, kung po pwede sana, or 5, much better. If 3 to 5, ang gagamitin yung study. Then afterwards, at the end, you will be giving at least a little bit of synthesis ng different empirical studies na yan to the findings of your study. So, ganun lang lahat ng mga tables natin. Ipipresent nyo siya as ganun. Ito, dapat hindi siya nakalagay dyan, ha? Paano yan, Doc? Ay, yung spacing. O, yan, pwede kayong magganyan. Kasi, ang purpose niyan is may ibaba natin na hindi napuputol yung table ninyo. Dapat i-present nyo yung table na hindi putol. Okay? So, ganun ulit. Find table reading, implications and interpretations, cross-referencing, and a little bit of synthesis at the end. Kung bakit sa tingin ninyo, ganun ang result ng study ninyo and why it is in consonance with a different study or even in contrast with the different studies. Okay? So, ganyan. Yan, pinutol niya. Huwag niyong puputulin to, ha? Huwag niyong puputulin yung mga ano. So, lahat ipipresent ninyo. Kaya siya naglagay dyan ng ano. Ito na yung SOP2. Yan, SOP2 na siya. Okay? So, ganyan lang siya. Buong chapter 4. Buong chapter 4 nyo, ganyan siya. Pero, tandaan ninyo, dun sa last question ninyo, regression tong kanya eh. Ang ganda tong topic ni, Sir Lumancas. Itong, yan. Last question ninyo, dun sa paper ninyo, yung proposed
Di ba? Based on findings, lahat kayo, lalo na sa mga basic, based on findings, what proposed, blah, blah, blah. So, ilagay nyo dyan yung rationale of your research. Yan, ganyan. Yung pamphlet ninyo na ginawa, ilagay nyo dyan yung screenshot niya. But, you still have to provide us the physical copy during the defense. Ito, ang ganda ng pagkakaprint nung sa kanila. Yung ordinate ata sila nagpa-print nito eh. Aeroplano talaga siya. And when you open it, may sequence siya eh. Yan, may mga ganyan siya. May mga ganyan siyang ginawa. Yan. Then, next is the chapter 5, summary, conclusion, and recommendation. Tandaan ninyo, ganyan lang siya kasimple ha, introductory, tapos sa summary part, i-discuss nyo lang dito yung summary ng chapter 1 and 3. Ayan, ganyan lang siya. Ano ba yung ginawa nyo, tapos ano yung ginamit nyo mga survey, statistical method, ganyan lang siya, okay? Then, findings na siya. Okay, yung findings ninyo, dapat kung ano yung table 1 mo, ito siya. Ano yung table 2 mo, ito siya. Okay? Ganun lang siya. Table 1, table 2, table 3, ano mo lang siya, isa-summarize mo lang siya. Okay? Regarding naman sa results of your study, isa-isahin mo siya. Ano yung major result niya? Always the major result when it comes to this. Tandaan niyo if your SOP is 5, so 5 din ang result ninyo. Or kung hindi 5 ang result ninyo, may mga category under it. Kung ba, may mga variables kayo like profile. Hindi mo i-discuss as a whole, pero isa-isahin mo yung age, ganon. Next is conclusion. Yan, 5 ang question niya, so 5 din ang kanyang result of the discussion. Tandaan nyo guys that your conclusion is always based from your result. So kung 5 ang ano niya, yan, 5 din siya. Okay? 5 ang conclusion mo. Kumbaga, itong conclusion 1, ito yung conclusion mo dun sa result number 1 mo. Yun ang magkakadugtong. Ganon din kay recommendation. Yung recommendation number 1 mo, dapat sumasagot siya doon sa conclusion mo, number 1. Okay, yun ang hahanapin namin during the defense. Madali lang naman to. Ang pinakamahirap lang naman yung gathering of data. Tapos, syempre, dapat maayos naman yung paper natin. Okay? So, tandaan nyo rin, if gumamit kayo ng AI, halimbawa, gumamit kayo ng ChatGPT, kayong isa, sinasabi silang search, ano ba yung ginamit niya? Isa, basta may mga, ito, site na AI, pag ginamit nyo yan, for example, ginamit nyo siya dito, sa sentence na to, sa paragraph na to, ilalagay nyo siya as parenthetical source. O, diba? ChatGPT 2024. Tapos, ilagay nyo dito yung link, HTTP, blah, 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 kung ano yung link niya. Okay? Ilagay nyo rin siya under the reference. Actually, hindi ako okay kay ChatGPT or any other AI. Kaya lang, if you used it responsively, pwede naman siyang makatulong sa ikagaganda ng research ninyo. But, you also have to search different AI na may reference talaga na pag alam ba, inopen mo yan, i-redirect ka doon. Kasi minsan itong si ChatGPT, hindi naman ata siya nagpo-provide ng totoo eh. Nung una kasi yun ang tawag doon, winner-shop namin noon, si ChatGPT nung una, hindi pa ni-revise yan or hindi pa na-improve yan, nagpo-provide siya ng RRL na peke. Gawa-gawa lang niya. Ngayon ata, mayroon na rin ata siya. So, nung nagpapas ako ng paper ko sa Scopus Index, Scopus na yun crucial sa pagdating sa ganyan. Mayroon siyang sinasabi na before ako mag-proceed, did you use AI? Yes or no? If yes, put it in the reference. Uy, sabi ko, pag put it in the reference, so ibig sabihin, pwede naman na. Kasi ang gagawin ko, anak,
Pag gumamit kayo ng AI, sige, lagay nyo dyan, pipindutin ko, dapat yan, kailangan mag-open yan, ha? May URL yan, huwag nyo i-remove yung hyperlink niya, huwag nyo i-remove yan. Titignan ko siya, pag kinlik ko yan, tapos lumabas na ito yung ginawa niya in toto, wala kayong binago, may deduction yon. Pero pag ito yung ginawa niya, tapos binago nyo siya ng konti, or minodify nyo based on dun sa understanding ninyo, accepted yan. Okay? I-accept natin yan. Chat Bing. Basta may link siya, anak, tandaan nyo, basta may DOI. Basta may DOI siyang ipoprovide. Yung URL, tapos DOI, legit yung mga ibibigay niyang information, walang problema. Basta lahat i-parenthetical source ninyo. Kung halimbawa may mga AI kayong ginagamit, tapos nagbabayad kayo dyan, kunin nyo yung link noon, tapos ilagay ninyo. Tawag dito, i-cite ninyo. Ilagay nyo sa reference. Okay? Ilagay nyo siya dito. ChatGPT, ganyan. Okay? Para pag kinontest natin yung mga papel ninyo sa international setting, hindi tayo mabibembang kasi sa totoo lang ha, nung pumunta kami ng Korea, si Deepfake ginagamit sa pagtuturo. Ginagamit nilang magturo. Gumagawa sila ng, for example, libro, history. So, i-ano nila yung mukha nung general nila, diba? For example, yung general nila. I-ano nila yung mukha, siya mismo yung magsasalita. Pero the information na nandoon sa sinasabi ng general na yon na deepfake, nanggaling talaga sa libro. And hindi nila ginagamit sa public, ginagamit lang nila sa kanilang institution. Okay? Sa final defense ninyo, 28 to 31. October 28 to 31. So, dapat ang deadline ng paper ninyo is on from October 14 to October 19. You can utilize the war room, yung space doon sa harap. You can go there, anak, mula Lunes hanggang hindi ako makaalis. Sige, we can accommodate you there. Ano kayo doon na kayo magtrabaho para, Dok, tama ba to? Tama ba yon? Okay, ganon. And please, yun lang yung may tutulong ko ha. Hindi ako makakatutok na. At least malapit lang kaagad ako. Makikita nyo kaagad kung, tag nito, kung pwede. Okay, kung ma-assist ko kayo in terms of your paper para mabilis tayo. Okay, yung iba, umaabot pa ng 11 o'clock na ini-help namin doon, pero wag naman sana. Okay? Please constantly approach your advisor then in terms of ganyang matter. Okay? Now, yan. Okay? So, tandaan ninyo, dito dapat andyan yung letter ninyo. Kailangan pirmado lahat yan. Yan, mga pangalan nyo dyan sa gilid. Always, may signature tayo bago nyo ilagay dyan, ha? Yan. Yung original, ilagay nyo, itago nyo, ang ilagay nyo lang dito sa file, yung picture, yung screenshot. Kasi yung original, i-attach natin yan sa, i-attach natin yung original ninyo dun sa isang bookbind ninyo later on, pag natapos na kayo mag-defend. Okay, yan, mga yan. Yan, ang dami yan. Mga non-disclosure, etc. Mga ganyan. Okay, content validity, lahat yan. So, you just check the G drive na binigay ni Ma'am Dana. Andoon lahat. Pati OREC, anak, importante sa amin yung OREC ninyo. Ngayon, kung walang naisulat doon, kayo ang magsusulat doon sa OREC kung ano yung nilagay ng mga external panel ninyo. Okay? So, itong COC natin, ibibigay ko to pag okay na yung buong paper ninyo. Okay? Then, of course, your curriculum vitae, ilagay nyo dyan kung ano yung mga informations ninyo. Lahat kayo ha. Tandaan ninyo yung background natin, it's either blue or white at naka-formal tayo. Okay? You can use your uniform or anything formal na pinapakita yung ninyo. Okay? So, yan yung for the basic. Pareho lang halos doon kay developmental. Yun nga lang, the difference is doon sa presentation lang ng chapter 4. Magkakaiba lang tayo sa chapter 4, anak ha? Okay. Nakikita niyo ba to? Okay. So,
Yan. Nakikita ba? Vicomo digitize. So, pupunta ako doon sa chapter 4. Yan, chapter 4. Nakikita nyo ba, nak? Ito yung raw data nila ha, kaya parang hindi okay. Yan. Dito. Ayan. Pero tignan nyo pa rin ha kung anong nauuna doon sa ano nyo, sa statement of the problem. Tandaan nyo lagi, in terms of chapter 4, kung ano yung nauuna, yun ang ilalagay ninyo. Okay? So for that, ang nauna nila is the constraint encountered by the student pilot as to their flight planning. As to flight planning. Okay? So, nag-survey sila. Ito yung inalam nila, yung needs analysis. So, nag-survey sila. So, automatically, ganito yung table nila. So, ganun din, table reading, implication, cross-referencing. So, ang next natin, features of the developed app. So, dito na part, so, syempre, hindi naman kayo nag-survey. So, ang gagawin ninyo, ilagay nyo dito yung figures. Yung nilalaman ng app ninyo. Okay, unang-una, ang nilalaman, comprehensive flight data sa kanila. May user-friendly interface, yan, ginanyan nila, nilagyan nila ng ganyan. Improve users, ganyan. So, more on the picture, you just explain it, kung ano ang laman nung app ninyo. Yan, ganyan lang siya. Ganyan lang yung ano sa app, in mga interfaces, ganyan, push notification, ganyan. So, it's more on the app. Yan, okay? Then after that, lagay nyo ang operational manual after ipakita ang features ng developed app ninyo. So, dapat may manual tayo, nak, ha? Yan. Digital manual. Digitized flight planning and tracing app. So, yan. Andyan yung manual nila. Tandaan ninyo, in terms of your app, hindi lang pwedeng app lang siya. It should always be accompanied by a manual. Okay, so yan, may manual tayo. Yan. Lagay nyo dyan. Then, at the end, you have to put your names if you want. Or your picture. Kasi kayo naman talaga ang gumawa niyan. Okay? Then, after nun, ito na yung SOP number 3 nila. Ito yung pinasagutan nyo pinasagutan nyo sa kanila ng ISO. Functional suitability, ganon. So, explain nila yung result ng table. Ganito siya ha, 5, 4, 3, 2, 1. Ito yung range niya. Why ganito yung range? 5 is the highest, minus the lowest, divided by the highest is equals to 0.80. So, yung 0.80 na yon, in-add up niya, 0.80, so 1.80, 0.80 ulit, 0.80, 0.80, 0.80. So, ganun siya. So, highest is the 5, lowest is 1, 5 minus 1 divide 5. So, 0.80. Ganyan siya. Then, ganyan din ang pagpipresent natin. Lahat yan, igaganyan nyo siya. So, ang pinagkaiba lang niya, may nakasiksik na hindi, hindi table. Yun yung features of the instrument na mayroon kayo or the app na ginawa ninyo. Nakasiksik lang naman siya doon. Then, the rest is pare-pareho na dun sa diniscuss natin kanina. Same din siya sa chapter 5. Okay? So, chapter 5, then, ganun din sa bibliography, ganyan. It should be APA format. Okay? So, mga consent, ganyan. You have to put the consent kasi meron din tayong inano ng consent. Okay? So, ganyan lang siya. Okay, any question?